Nagrereklamo na po ang mga prosecution, yung mga kumag na prosecutor, yung mga galing po ng House of Representatives, dahil nakikita po nila or na parang pinararamdam na po ng mga senator judges yung pagiging bias nga po. Dahil itong impeachment po ni VP Sara, political move naman po ito. Hindi naman po ito talaga para i-criminalize o parang to convict yung isang tao dahil sa isang criminal offense na ginawa niya. Itong impeachment po, alam naman po natin, political move po ito para po tanggalin yung isang nakaupong impeachable officer para hindi maging para hindi maging hadlang sa kanilang mga political motives. So, dito natin makikita na talagang ang impeachment, lalong-lalo na po kay VP Sara, ay talagang nahahati po sa dalawa. Isang grupo kung saan gustong makonvict si VP Sara at may isang grupo naman na gustong i-acquit itong si VP Sara. So ito panoorin po natin itong balitan to kung saan nga po nagrereklamo po yung mga kumag na prosecutor dahil po sa mga nagiging action po ng ilang senador tungkol po rito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So ito panoorin po natin. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe or nakafollow sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna subscribe and follow button. At the same time, pa-like and share na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po natin. Pinuna ng prosekusyon ang pananatili ng ilang senator judges sa Senator's Lounge habang gumugulong ang impeachment trial ni VP Sara. Ang banat ng prosekusyon, aaksyonan daw ng presiding officer sa Lunes. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe. Ito ang naging kontrobersyal na dito lang kami post ni Senator Robin Padilla noong Lunes sa kasagsagan ng Day 60 ng impeachment trial. Kasama sina Senator Judges Mark Villar at Bongo na nakasuot ng robe. Nakamonitor daw sila sa paglilitis sa loob ng Senator's Lounge. Yun naman pala, nakamonitor naman pala sila. So kung titingnan nyo naman, hindi naman kailangan nila magtanong. Kailangan lang nilang makinig, tingnan kung ano yung mga ebidensyang ipinipresenta ng mga kumag na prosecutor para sabihin merong ang ginawang impeachable offense nito si VP Sara. Kasi kung titingnan nyo naman, ano ba yung pagkakaiba ng nanonood na lang sila sa TV, sa kanilang mga opisina habang ginidinig yung impeachment, na nandun ka mismo sa loob ng impeachment court. Kasi kung titingnan nyo, itong si Lito Lapid, di ba? May mga senador na hindi naman nagtatanong, nandun lang sa panood-nood lang, pakinig-kinig lang ng mga nangyayari doon sa impeachment court. Wala namang pinagkaiba yan doon sa nanonood ka habang nandun ka sa opisina mo. So, ito po yung iniiyak-iyak ng mga prosecutor na parang sa tingin kasi nila, hindi po interesado yung ibang senator judges dito sa impeachment ni VP Sara. Pero kung titingnan nyo nga naman yung punto ng prosecution, kahit pa paano maiinis ka talaga kung ikaw yung nando sa kalagayan nila na gusto nyong masibak si VP Sara, pero yung mga judge na titingin dun sa mga ipinipresent nilang mga witness and evidence, parang walang hindi interesado, di ba? Binabaliwala yung mga pinipresent nila, medyo bababa talaga yung moral mo at maiinis ka. Gawa ng ganito yung makikita mo na parang walang saysay yung ginawa ninyong impeachment sa pagpapa-impeach kay VP Sara. So parang nangyayari rito, pinararamdam lang nila Senator Robin Padilla, Bongo, tsaka ni Mark Villar na hindi sila interesado dahil nga sa mga witness na pinipresent ng prosecution, mga witness na walang kakwenta-kwenta. Tulad na lang ng mga yung mga iniharap nilang mga witness, 'di ba? Ni isa doon wala man lang nakagalos kay VP Sara kung sila yung tatanungin. Although bias naman talaga. Yun talaga mga wala tayong magagawa doon. Bias talaga yung tatlong 'yan. Gawa nang sila nandun sa minority. Kahit naman tanungin mo dyan, si Risa Ontiveros, si Bam Aquino, si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo, si Kiko Pangilinan, lahat din na ng bias niyan, si VP Sara, ma-convict siya. So, ito, ilabanan lang talaga to ng botohan. Hindi na to importante
kung ito yung mga ebidensya ilalabas nila talagang malakas o mahina. Kaya nga pansin nyo, di ba, sabi nga ng mga prosecution team, yung mga kumag na yun, kailangan nilang pahabain yung impeachment. Kasi nga, idadaan na lang nila ito sa propaganda. Para yung propaganda, yun na lang yung magiging bala nila para siraan na lang si BP Sara. Para pa, at least kahit konti, mapababa nila yung rating ni BP Sara. Kasi sa ngayon, talagang hindi nila kayang tibagin yan. Kahit na naglabas na ng ibang survey, yung mga dilawan, wala namang naniniwala na tatalunin ni Leni Robredo itong si BP Sara. Lalong-lalo na kumbaga yung laki kasi nung pag-angat ni Leni Robredo kumpara kay BP Sara napaka-imposible. Kaya walang naniniwala doon sa yung survey na yun. Kaya ang dinadaan nila dito ngayon puro propaganda tulad nila Benny Abante. Hinahanap nila si BP Sara habang bumabaha raw. Samantalang trabaho ng presidente na ayusin yung problema na yan. Pero ipinapasa nila kay BP Sara yung pagpapanagot sa dito sa malawakang pagbaha. Problema ng flood control yan na kinonsinti ni Bongbong Marcos. Para sa prosekusyon, hindi ito naaayon sa konstitusyon. Napakahalaga na yung maestrado na bibigay ng pagpapasya kung convicted or guilty, for example, ang isang accused, mahalaga na siya mismo yung nakapanood ng personal dahil nga halaga makikita mo ng personal kung paano yung the way he conducted himself, paano siya sumagot sa tanong, mannerisms, reactions, etc. Pero sabi ni Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, walang nilalabag na batas sina Padilla, Go at Villar. Mayroon na anyang Supreme Court jurisprudence para rito. Sa mistulang kritisismo naman ng prosekusyon kina Padilla, sabi ni Tonggol na marami ng desisyon ng Korte Suprema na magsisilbing gabay kung paano ito tutugunan ng Impeachment Court. Any matter na nakakasira, any public speech nakakasira doon sa notion na yon na fair, na ginagawa ng korte yung kanyang gawain at ito ay credible at may integrity, ito po ay nakikita sa paglabag na doon sa aming Code of Professional Responsibility and Accountability. So it will be considered by the impeachment court and the presiding officer in his ruling, I'm sure. Babala ni Tonggol sa kapwa depensa at prosekusyon, nakamonitor ang impeachment court sa lahat ng mga pahayag nila sa labas ng korte. Sa Lunes daw, asahan ang pasya ng presiding officer sa sub judice rule at ang mga mistulang banat ng prosekusyon sa ilang senator judges. Para sa agenda, Dexter Ganibe. Yan yung inaabangan natin, yung tungkol sa sub judice na yan. Kasi kagaya ng regular court, dapat yan, hindi yan pinag-uusapan habang ongoing yung nagiging hearing. Kaso kung papansinin nyo rito, yung prosecution, pagkatapos ng impeachment hearing, lagi kagad sila nagpe-press con. Hindi kagaya ng defense ni BP Sara na isa lang yung nagsasalita, si Attorney Michael Powa, pero hindi niya kumbaga wala siyang binibigay na update kung ano yung nangyari sa hearing. Kumbaga dito nagbibigay lang siya ng update kung ano yung nagawa ng kanilang defense team. Hindi kagaya ng prosecution na talagang lantaran yung pagbibigay nila ng mga propaganda, sinasabi nila na sila yung nakapunto sa ganong klaseng sa pagpipresent nila ng witness, kung ano yung mga sinabi ng witness, ine-echo nila paulit-ulit. So doon pala makikita natin na pinipilit nilang ma-impluwensyahan yung ibang mga nanonood ng impeachment. Kahit nakakonti na lang, baka sakaling makaloko pa tong mga kumag na prosecution, pinipilit nilang ganun nga na ma-impluwensyahan nila sa kanilang mga naratibo, sa kanilang mga propaganda. Kaya tuwing pagkatapos ng impeachment, naglalabas sila ng propaganda. So, sa tingin po ba ninyo, itong ginagawa ba nila Senator Robin Padilla o ng mga nandun sa minority, pagpapakita ba to na wala na pa talaga silang, kumbaga, hindi na sila interesado dito sa impeachment?
dahil ang kanilang boto para nga sa dismissal ni VP Sara. So, paki-comment down below po kung talagang ganun po yung dapat mangyari dito sa impeachment, na dapat maging hindi bias ang mga senador, o talagang kailangan talagang maging bias dahil nga meron silang mga political issue na talagang kanilang kinakaanigan. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.